my tower, and He gives me the power. Come on! To tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the power of darkness underneath my feet. Minsan pa, for the Lord is my tower. Woo! And He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, we will crush the devourer and bring the power of darkness underneath my feet. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Holy, holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord, the Most High. Hallelujah. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Blessed Jesus. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. You are holy, O God. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord, the Most High. We sing glory, Jesus. Glory to the name of the Lord. Glory. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord, the Most High. We sing glory, Jesus. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower. Woo! Hallelujah! And He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the power of darkness underneath my feet. We sing, blessed Jesus. Blessed be the name of the Lord.
Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High, oh Jesus. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. We glorify your name, O God. Hallelujah. Hallelujah. Narito po kami, Panginoon, sa iyong harapan. We acknowledge your presence right now, O God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Nais kong umawi, O Diyos, para sa'yo, upang may padama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ay maging bukang bibig, ang pangalan mo ang laging maririnig. Nais kong umawi, O Diyos, para sa'yo, upang may padama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang laging maririnig. Hanggang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig. Awitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita. Pagkat mahal kita. Hallelujah. Nais ko sa puso. Hallelujah. Ay taglay. Yes, Lord. Habang ako'y may buhay, ilaw mo ang siyang gabay. Sa paglakad ko, ang nais ko, ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo'y ibibigay. Hanggang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig. Awitan ka at pupurihin ka, pagkat mahal kita. Pagkat mahal kita. Hanggang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig. Awitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita. Pagkat mahal kita. Hanggang mayroong himig, Hanggang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig. Awitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita. Pagkat mahal kita. Sabihin mo yan sa Panginoong Diyos. Hanggat mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig. Awitan ka, yes Lord, purihin ka, pagkat mahal kita. Pagkat mahal
kita. Hanggang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig. Aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita. Pagkat mahal kita. Yes, Jesus. Hanggang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig. Aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita. Pagkat mahal kita. Hallelujah. Hanggat mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig. Aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita. Pagkat mahal kita. We love you, Jesus. Hanggat mayroong himig. Yes, Lord. Hindi po kami titigil, Panginoong, magpuri sa'yo. Hallelujah. Pupurihin ka, pagkat mahal kita. Pagkat mahal kita. Kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Tunay ngang banal ang Diyos, kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Hallelujah! Kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Lahat ng papuri at pagluwalhati alay sa iyo, O Diyos. Hallelujah! Ang aming puso at aming buhay alay sa pagsamba. Hallelujah! Lahat ng papuri at pagluwalhati alay sa iyo, O Diyos. Ang aming buhay, Ang aming puso at aming buhay alay sa pagsamba. Hallelujah! Lahat ng papuri at pagluwalhati alay sa iyo, O Diyos. Ang aming puso at aming buhay alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba.
samba. Hallelujah, Jesus. We glorify your name, Lord God. Pinupuri ka namin, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa iyong presensya. Salamat sa iyong pag-ibig. Wala kang katulad, O Diyos. Hindi ka nagmamaliw, hindi ka nagbabago. Sa iyong mga anak, Panginoon, ang iyong mga pangako ay nananatiling buhay. Patotoo sa aming mga buhay. Lord God, we thank you, Jesus, for this day. Salamat, Panginoon, at meron pa rin kaming pagkakataon na ibigay namin ang the best na papuri, pagsamba, ang aming buhay sa iyo, Panginoon. Hallelujah. We thank you, Father God, and we glorify your name. Ang lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila ay tanging sa Diyos lamang, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. To God be all the glory. Dahil ngayon po ay 6-year anniversary natin, ang tema natin ay dominate. Talagang grabe po yung dominate na salita. Dahil yan po ang instruction na ibinigay sa atin ng Panginoon, na tayong lahat ay nilikha niya para i-dominate lahat ng kanyang creation. Okay? Kung gusto nyo malaman ang tungkol dyan, umattend kayo next Sunday. Kasi po next Sunday, pansamantalang ititigil po natin yung ating series about the book of John para pag-usapan po yung ating tema ngayong anniversary. So the whole month of May, pag-uusapan natin about domination. Kasi naniniwala ko lahat ng mga taga New Life, kinakailangan nagdo-dominate sa mga aspeto ng kanilang buhay. Career man yan, trabaho man yan, relationship, family, ministry, kailangan nagdo-dominate tayo. What do you mean by dominate? Dapat we are blessed to be fruitful at syempre, we should increase in number. Amen? Amen. Yan po yung pag-uusapan natin next Sunday. Kaya excited ako. Okay? Amen. Kaya praise God. Pasalamatan natin ng Diyos sa araw na ito. Tayo pong lahat ay yumuko sandali at manalangin. Ama, nagpapasalamat po kami ngayong hapon na ito, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa buhay ng bawat isa na idinako mo sa lugar na ito. Dalangin namin, Panginoon, ang pangunawa at ang higit sa lahat, ang rema sa iyong salita. Nawa ang mga salita mo ay mamalagi sa aming mga puso at may sakatuparan namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Tulungan niyo nga po kami at gabayan sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo. Na-acknowledge ka namin, Panginoon, dahil alam ko na kung wala ka, wala kaming magagawa. Override my preparation and let your will be done tonight and this afternoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Buksan natin ang ating Bible sa John chapter 7, verse 37 to 38. Ang sabi po ng salita ng Diyos, Now on the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, If anyone is thirsty, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture said, from his innermost being will flow rivers of living water. Pinagpala po ang salita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoong Hesus, sabi po ni Jesus, ang sino man ang nauuhaw, lumapit po sa Kanya at uminom. Sino mang sumasampalataya sa Kanya, gaya ng sinasabi ng salita ng Diyos, sa kaibuturan ng Kanyang damdamin, ng Kanyang pagkatao, dadaloy po yung tubig, rivers of living water. Nakukuha natin? Amen. Mga kapatid, yan pong kataga na yan sa John chapter 7 ay sinabi ng Panginoong Hesus para turuan hindi lang ang mga taga-Israelita, hindi lang ang mga taga-Pariseo, kundi para turuan tayong lahat na ang Panginoong Hesus ay Kristo. Susundan natin? Ang pananampalataya po natin ay maganda at mabuti, pero depende kung ano po ba ang basihan ng ating pananampalataya. Sino po ba ang ating pinaniniwalaan? Kanino po ba tayo sumasampalataya? Ang pananampalataya po natin ay hindi po nakadepende sa mga bagay, sa tao, kundi sa ating Panginoong Hesukristo lamang. Kaya nga sa John chapter 7, sinabi po ng Panginoong Hesukristo sa mga religious leader, sinabi ni Jesus na siya po ang Kristo.
Ang salitang Kristo po, ayon po sa salitang Griego, ang ibig sabihin, anointed one, the chosen one. Or sa Hebrew naman, ang ibig sabihin niyan, Messiah. Ano po ba ang ibig sabihin nun? Tagapagligtas. Siya ang pinili, siya ang itinalaga, siya po ang tagapagligtas. Ang tanong, anong connection yun sa tubig? Pagiging tagapagligtas at Messiah. Paano naging connected yan? Kaya nga nung sinabi ni Jesus yon, nagulat yung mga taga-Israel, nagulat yung mga Hudyo. Bakit po? Kasi po, ang tagal nilang inaantay yung Messiah, yung tagapagligtas, na ayon sa lumang tipan, maliwanag na tinuturo sa kanila na ang Messiah o ang Kristo o ang tagapagligtas, number 1, dapat galing sa lahi ni Abraham. Genesis chapter 12 verse 3, ang sabi ng Bible, ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Yan po ay pangako ng Diyos kay Abraham, na sa kanyang lahi magmumula ang isang malaking pagpapala na siyang magpapala sa lahat ng tao sa daigdig. Sino po yon? Si Jesus Christ. Pinaniniwalaan din ng mga taga-Israel na ang Kristo o tagapagligtas ay galing po sa tinatawag na royal line ni Haring David, sa linya po ni King David. Sabi sa Jeremiah chapter 33 verse 17, si David ay hindi mawawalan ng kahalili sa trono ng bayang Israel. Sa madaling salita, yung kingship o yung pagiging hari ni King David ay mananatili magpakailanman. At ang tinutukoy niya po dyan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. And pinaniniwalaan din ng mga Hudyo na ang Kristo o ang tagapagligtas, siya po yung tinatawag na dakilang hari or the great king. Sabi sa Jeremiah chapter 33 verse 15, at sa panahong iyon, pipili ako ng isang matuwid na sanga na magmumula sa lahi ni David. Paiirali niya ang katarungan at ang katwiran sa buong lupain. So itong Kristo, itong Messiah na ito, hindi lamang siya magmumula sa lahi ni Abraham, hindi lang siya magmumula sa lahi ni Haring David, siya rin po ay isang dakilang hari. Nasusundan natin. Hindi lang din po siya dakilang hari, siya rin po ay magiging isang dakilang propeta. Sabi sa Deuteronomy chapter 18 verse 15, mula sa inyo, si Yahweh na inyong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko. Dapat kayong makinig sa Kanya. Adya pa kayo. Amen. At hindi lang po dakilang propeta ang Panginoong Hesukristo o ang Kristo na kanilang inaasahan. Siya rin po ay tatawaging dakilang pari or great priest. Sabi sa awit 110 verse 4, si Yahweh ay may pangako at ang kanyang sinabi, hinding-hindi magbabago. Ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Okay? Parang sino si Melchizedek? Yan po ay nasa Old Testament, sa story ni Abraham. Okay, naalala nyo ba yon? Hindi nyo maalala? Si Abraham po ay nakipagdigma, and then tinulungan sila ni Yahweh. And then yung portion, yung 10% ng kanilang nakuha doon po sa kanilang pakikipagdigma ay ibinigay niya po kay Melchizedek. So si Melchizedek, it is a picture of Christ. Naintindihan natin? Maliwanag? Ano pa? Ang Kristo o ang Messiah ang inaantay din ng mga Hudyo, siya rin po ay tatawaging anak ng Diyos, the Son of God. Sabi sa Psalms chapter 2 verse 7, ipapahayag ko ang sinasabi sa akin ni Yahweh. Ikaw ang aking anak, mula ngayon, ako na ang iyong ama. Yan po ay messianic title na ibig sabihin, Son of God. Yan po ay Kristo o tagapagligtas. Maliwanag? Ano pa? Siya rin po ay tatawaging
dakilang liwanag or great light. Sa Isaiah chapter 9 verse 1 to 3, sabi ng Bible, nakakita ng isang maningning na liwanag ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag. Nakita niyo po, capital L, referring to a person which is Jesus Christ. Sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupaing balot ng dilim. Sabi nung kasunod na talata, pinasigla mo ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Nagagalak sila na parang panahon ng anihan at parang mga taong naghahati-hati sa nasamsam na kayamanan. Parang taong naghahati-hati sa nasamsam na kayamanan. So napansin natin, ito yung mga qualification ng inaantay nilang Messiah, na inaantay nilang Kristo o tagapagligtas. And lastly, mga kapatid, ang Kristo o ang Messiah na kanilang inaantay, siya po ay magiging tao at Diyos. Ayon sa Isaiah chapter 9 verse 6, sabi ng Bible, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Yan po ang inaantay nilang Kristo o Messiah. Kaya lang sa pagkakilala nila patungkol sa Panginoong Hesukristo, napakahirap para sa kanila na tanggapin itong claim ng ating Panginoong Jesus. Andiyan pa kayo? Amen. Nabuksan na ba natin ang John chapter 7? It's very special. Kasi po, yung number 7, special yan sa Diyos. Tama? 7 araw, create niya ang sanlibutan. Tama? Yung Holy Week, 7 araw din. Pero sa kwentong ito, gusto ko pong makita ninyo ang claim ni Jesus na siya po yung Kristo, siya po yung Messiah, siya po yung tagapagligtas na inaantay ng mga taga-Israel. Na hanggang ngayon, marami sa kanila hindi pa rin ito tinatanggap. Ganito po nagsimula ang kwento. Every Feast of Tabernacle, kada taon, nagdiriwang sila ng pista ng tabernakulo. Ba? At doon po sa tabernacle, meron po silang tubig na binubuhos sa altar. Ano pong simbolo anong ibig sabihin ng symbolism na yon? Yan po ay nagsisimbolo ng provision ng Diyos patungkol sa past, sa present, and sa future coming of the Messiah. So taon-taon, ang mga Hudyo, pumupunta po sila doon sa pista ng tabernakulo dahil inaasahan nila na darating po ang Messiah, na darating ang tagapagligtas. Pero taon-taon, umuuwi po sila nang hindi nila nakikita ang Messiah o ang tagapagligtas. Naintindihan natin? Yun po yung konteksto ng John chapter 7. Pero nung sa kahuli-hulihang araw ng pista, tumayo po ang Panginoong Hesukristo at sinabi niya sa John chapter 7, verse 37 to 38. Anong sinabi ni Jesus? Sabi niya, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture said, from the innermost being will flow rivers of the living water. Kaya ang title po ng pag-uusapan natin ngayong hapon na ito, Jesus is the Christ. Pakisabi nga po sa katabi mo, Jesus is the Christ. Jesus is the Christ. Yan po ay isang invitation ng Panginoong Hesukristo na kung sino man ang nauuhaw, lumapit sa Kanya. Kapag ikaw po ay nauuhaw, ibig sabihin, ikaw po ay desperate. Ikaw ay desperado. Naiintindihan natin? Amen. Pero hindi ito yung uhaw na sinasabi na iinom lang tayo ng tubig. Okay? Yung uhaw na tinutukoy ng Panginoong Hesus is yung nasa kaloob-looban ng ating mga puso. Yan po yung uhaw na nagmumula sa kaibuturan ng ating puso. And ito yung tinatawag na spiritual thirst.
Kaya nga anong sabi ng Panginoon? Ang lahat ng nauuhaw ay lumapit sa Kanya at uminom. Naranasan nyo na bang mauhaw? Lalo ngayon, tag-init, di ba? Diba? Ang sarap ng ang sarap uminom ng malamig na tubig. Diba? Pag lumabas ka, tapos napakainit, pinagpawisan ka, di ba? Naranasan nyo yung natutuyuan kayo ng tubig sa lalamunan, hinahanap nyo yung tubig, di ba? Ano bang pakiramdam na kayo ay nauuhaw? Diba? Naranasan nyo ba yon? Di ba tumatakbo tayo, gusto natin humanap ng tubig, gusto natin makainom ng tubig kahit isang basong malamig na tubig man lang. Ganon yung pakiramdam ng mga taong desperate in spiritual thirst. Hinahanap nila kung saan nila mapapawi ang kanilang uhaw spiritual. Andiyan pa kayo? Amen. And yan yung sinasabi ng Panginoon na spiritual poor and desperate. Kagaya po ng kwento sa Luke chapter 15 verse 11 to 24. Alam kong kabisado niyo na yan. Yan po yung kwento nung tinatawag na alibughang anak o yung prodigal son. Alam niyo po ba yung kwento na yan? Yung hari po may 2 anak and then kinuha po nung kanyang anak, yung isang anak, kinuha niya yung kanyang mamanahin. Anong ginawa nung hari? Ibinigay po. So ginawa nung isang anak, nilustay niya yung kanyang mana. Imaginein mo, buhay pa yung tatay niya, kinuha na yung kanyang mana. Kung ikaw yung tatay, di ba, pwede kang magalit. Kabuhay pa ako, ba't pinapatay mo na ako? Nasusundan natin? Pero dahil ang karakter ng Haring Ama rito, he is a loving father and a loving king, binigay po niya. So ano nangyari? Tingnan natin. Sa verse 14 to 15, ang sabi ng Bible, nang maubos na po lahat ng kanyang mana. Bago yan, nagkaroon ng matinding tagutom sa kanilang lugar. Nilustay niya sa mga bisyo, sa alak, babae, kainom, sa sugal. Di na sinabi ng Bible. Pero nung maubos na, ang sabi niya, nagkaroon po ng matinding tagutom sa lupaing iyon. Kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang taga-roon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Andiyan pa kayo? Amen. Naranasan nyo na ba yan? Nakakuha na natin lahat ng blessing sa Diyos and then dumarating sa point in time sa ating buhay na tayo ay dumarating sa taggutom na yugto o sandali ng ating buhay. Kaya alam nyo, pag inaalaw yan ng Panginoon, yung taggutom sa buhay natin, pinahihintulutan ng Diyos para dumaan tayo sa tinatawag na desperation. Sa sobrang desperate, nung lalaking ito, na masukan po siya, imaginein mo, anak ka ng hari, prinsipe, pero namasukan siya. Ano pong trabaho niya? Nagtrabaho siya sa babuyan. Alam nyo na-discover ko, yung desperation pala natin, dadalihin tayo sa pinakamababang antas ng ating buhay. Andiyan pa kayo? Pero kung titingnan natin, sino po ba ang may kasalanan? Di ba? Kasalanan naman niya. Kinuha niya ang kanyang mana at umalis siya, nilustay at inubos, and dumating sa point na yung consequence ng kanyang mga ginawa, pinagbabayaran na niya. Naintindihan natin? Ano nangyari? Sa tindi ng kanyang gutom at dahil wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Desperation. And naniniwala ko lahat tayo rito nakakaranas ng spiritual desperation. Iba't ibang aspeto lamang, pero I believe na lahat tayo rito may pinagdaraanan spiritually, emotionally, physically. And alam ko lahat tayo rito, we are so desperate. Finding an answer to our Lord. Adya pa kayo? Amen. Ano po nangyari? Sabi ng Bible, na pag-isip-isip niya ang kanyang ginawa. At nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Nasusundan natin.
Alam nyo, nakita ko yung desperation pala natin, magdadala sa atin papunta sa realization. So every time we feel desperate, it could bring us to realization. Yung mo na-realize niya. Sabi niya, labis-labis ang pagkain ng mga alila sa aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Anong na-realize niya? Nagkaroon siya ng decision sa kanyang buhay. Sabi niya, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo ko sa inyong mga alila. At siya ay nagpasyang umuwi sa kanila. Kamusta ang ating spiritual life? Kamusta po yung ating emotional? Kamusta yung ating physical? Dumarating na ba tayo sa punto na parang desperado na tayo? Okay lang yan. Bakit? Kasi desperate situation will lead us to realization. Andiyan pa kayo? Na-realize niya ang kanyang ginawa and nagkaroon siya ng decision na magbabago ng kanyang buhay. Bumalik siya sa kanyang ama. At ang sabi ng Bible, malayo pa inatanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa iyo at sa Diyos, hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Alam niyo, ito yung pinakamaganda sa Diyos eh. Sa kabila ng gaano man kagrabe, kapangit ang ating ginawa, yung Panginoong Diyos, yung Diyos Ama natin na nasa langit, nag-aantay lang na bumalik tayo sa Kanya. Kagaya po ng story, di ba? Malayo pa lang natanaw na siya ng kanyang ama. So bakit siya tumatanaw sa malayo? Marahil hindi man sinabi ng Bible, but I believe, araw-araw nag-aantay yung tatay na babalik muli ang kanyang anak. Araw-araw inaantay niya yung kanyang anak na babalik uli sa kanya. Dahil sa matinding pagmamahal ng Panginoon, ng Diyos, di ba? Hindi na niya pinagalitan yung kanyang anak. Hindi na niya pinarusahan. Anong ginawa niya? Niyakap niya at hinalikan. Sabi nga ng Bible sa Book of Isaiah, gaano man kapula ang ating mga nagawang kasalanan, kayang paputiin yan ng Diyos na parang niebe. Ikaw lang ang inaantay ng Panginoon. I pray in Jesus' name na bawat isa sa atin magkaroon ng desperation situation na magdadala sa atin ng realization. And once you realize something, I pray na mag-decide ka at bumalik uli sa amang nasa langit. Makinig kayo mabuti sa akin. Gusto ko makita nyo yung context po ng Luke chapter 15. Ang kausap po ng Panginoong Hesus, hindi po mga bagong mananampalataya. Ikinukwento ito ni Jesus sa kanyang mga disciple. Andiyan pa kayo. Sa madaling salita, ang talinghagang ito ay para sa mga tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Kasi maraming mga Kristiyano, maraming mga followers of Jesus, pwede pong mawala sa kanilang pananampalataya. Pwedeng malayo sa Panginoon. Kaya nga itong talinghagang ito, para ito sa mga sumusunod sa Panginoong Hesus na nawala at napalayo sa Kanya. Tandaan natin ang title natin, Jesus is the Christ. He is the Messiah. He is our Savior. Siya po yung ating tagapagligtas. At ang Diyos nag-aantay lang sa atin. Tinawag ng Ama ang kanyang mga alila. Sabi niya, dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan niyo siya ng singsing at ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y kumain at magdiwang. Andiyan pa kayo? Amen. Diba napakaganda? Every time na bumabalik tayo sa Panginoon, it is a call for celebration. Amen. Imaginein mo kinuha mo yung mana mo, nilustay mo, inubos mo sa pansarili, and then bumalik ka sa iyong Ama at tumawag ng celebration. Ganon kabuti ang Panginoon. Ganon ang pagmamahal ng Diyos sa mga taong nanunumbalik sa Kanya. Alam niyo yung pinakamagandang sinabi ng hari?
sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay. Nawala, ngunit natagpuan. Andiyan pa kayo? Siya po ay na-born again. Namatay at muling nabuhay. Siya po ay nawala, ngunit muling natagpuan. Alam niyo yung kantang Amazing Grace? Ba, ang ganda nung kantang yon? Minsan tayo nawala sa Panginoon, pero hindi ikaw ang humanap sa Diyos. Hinanap ka ng Panginoon. Hinanap ka ng pag-ibig ng Diyos. Kasi kahit saan tayo magtago, pag ikaw ay para sa Panginoon, hahanapin at hahanapin ka niya. Ganyan ka kamahal ng Diyos. Ganyan niya tayo inibig. Sabi niya sa John chapter 3 verse 16, ano sabi doon? Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Upang ang sino mang sumampalataya sa kanya, hindi po mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, kung nandito ka sa oras na ito, alam mo, hindi po yan aksidente sa Lord. Ikaw ay pinili niya. Ikaw ay tinawag niya. Ikaw ay hinanap niya. Sapagkat ikaw ay sa Kanya. Simula pa nung umpisa, bago palikain ang mundo, ang pangalan mo, bago ka pa isilang, kilala ka na ng Panginoon. Sa Kanya ka lamang. Kaya God is calling you out. Bumalik ka na, kagaya ng prodigal son. Bumalik ka sa Panginoon. At yan ay malaking selebrasyon para sa Diyos Amang nasa langit. Alam nyo yung sitwasyon natin ngayon, yan ay pinahihintulutan ng Diyos para maranasan natin ito at manumbalik tayo sa Kanya. Same thing ng story sa Luke chapter 18, verse 9 to 14. Ito naman po ay isang talinghaga rin po ng Panginoong Yesus tungkol sa Pariseo at sa maniningil ng buwis na nagsisi at nanumbalik muli sa Diyos Ama. Pakinggan natin yung story. Sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong matuwid ang tingin sa sarili at hinahamak naman ang iba. May dalawang lalaki po na pumasok sa templo. Ang isa po ay Pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Pumasok po sila sa templo para manalangin. Ganito po ang panalangin ng Pariseo. Sabi niya, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya, o kaya ay katulad ng maniningil na buwis na ito. 2 beses akong nag-aayuno sa 1 linggo at nagbibigay rin ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. So kung mapapansin natin itong Pariseyong ito ay mabuting tao. Tama? Ayon sa kanya. Bakit daw? Kasi hindi daw siya kagaya ng ibang tao. Magnanakaw, mandaraya, nangangalunya, o kaya katulad nung maniningil na buwis. Kasi sa kanila, nung panahon nila, yung maniningil ng buwis, yan po ay taong makasalanan sa kanilang lugar. Bakit po? Kasi yung maniningil ng buwis, yan po ay kurakot. At hindi lang yan kurakot, yan ay traidor sa kanilang bansa. Naintindihan natin? Ano nangyari? Sinasabi niya sa sarili niya na mabait siya. Bakit daw? Kasi 2 beses siyang nagpa-fasting kada linggo. Andiyan pa kayo? Ilang beses kayo nagpa-fasting? Fast eating o forced fasting, pastor, kasi walang makain. Di ba? Sabi niya, ito matindi. 2 beses sa 1 linggo. At hindi lang yon, nagbibigay rin siya ng tithes. Nagbibigay siya ng tithes. Mabuting tao ba ito? Mabuting tao para sa kanyang sarili. Pero tingnan nyo yung maniningil ng buwis, kung paano siya nag-pray sa Panginoon. Sabi niya, yung maniningil ng buwis, nakatayo po siya sa malayo at hindi po siya makatingin sa langit. Nahihiya siya. No? Dinadagukan niya ang kanyang dibdib. Ginaganon niya. Sabi niya, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Maawa kayo sa akin, makasalanan ako. Sa inyong palagay, sino kaya sa kanilang dalawa ang pinakinggan ng Diyos?
Sabi ng Bible, sinasabi ko sa inyo, sabi ni Jesus, ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang pariseyo. Bakit? Sapagkat ang sino mang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Nasusundan natin? Alam nyo, na-realize ko na yung mga taong desperate, yung mga taong poor in the spirit, hindi lang nila nare-realize, hindi lang sila gumagawa ng desisyon, sila rin po ay nagpapakababa sa harapan ng Panginoon. Sila yung mga taong nagpapakumbaba sa Panginoon. Kaya alam nyo, na-discover ko, kapag pala desperado tayo, doon natin makikilala ang Diyos, doon tayo tatawag sa Kanya, doon tayo bababa, doon tayo luluhod, doon natin siya makakausap. Yung panahong desperado na tayo, doon lang natin na-i-encounter ang Panginoon. Wala na siyang ibang sinabi. Ang sinabi niya, Panginoon, mahabag po kayo sa akin. Ako po ay makasalanan. Hindi na siya nagpaka-self-righteous at kinumpare ang sarili niya sa iba. Inamin na niya sa kanyang sarili na ako po ay makasalanan. Sabi ng Panginoon, inaanyayahan ng Panginoong Hesukristo yung mga taong poor in the spirit. Yung mga nagmumurn, yung mga umiiyak, yung mga nagpapakumbaba, yung mga maamo, yung mga uhaw, yung mga gutom para sa katwiran ng Diyos. Sabi nga sa Mateo chapter 5 verse 3-6, pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos. Bakit daw? Sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Sabi ng Bible, pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Pinagpala ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila'y bibigyan ng kasiyahan ng Diyos. Sabihin mo nga po sa katabi mo, pinagpala ka. Pinagpala ka ng Panginoon. Mga kapatid, tandaan na natin na yung tunay na pagsisisi, mangyayari lang po yan pag tinanggap natin ang imbitasyon ng ating Panginoong Yesus. Bakit natin tatanggapin? Because you are thirsty for God's forgiveness. You are thirsty for His righteousness. You are thirsty for His very presence. Alam nyo, na-discover ko, kapag pala gusto mo sa sarili mo na magbago, gusto mong sumunod sa Panginoon, gusto mong patawarin ka ng Diyos, alam mo, mauuhaw ka pala. Walang ibang makakapawi ng uhaw natin, kundi ang Panginoong Hesus lang pala. Way back 2015, gaya ng pinapatotoo ko sa inyo, gustong-gusto ko magbago sa Panginoon. Kaya nga inalam ko kung ano ba ang tamang religion. Search ako ng search. Alin ba rito ang tamang relihiyon? Pero na-discover ko, hindi pala religion ang makapagliligtas sa akin, kundi yung relasyon ko sa aking Panginoong Yesus. Napakaliwanag ng sinabi ng Panginoon. Sa John chapter 3 verse 3, hindi ko makakalimutan, verily, verily, I say unto you, unless a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. And then na-discover ko na yung born again na yan, hindi yan pala religion, hindi yan pala sekta, hindi pala yan samahan. Born again pala, it is an experience, an encounter with our Lord and Savior Jesus Christ. Sa sobrang uhaw ko, sobrang gutom ko na gusto kong magbago, nagsaliksik ako. Pero habang sinasaliksik ko kung ano ang katotohanan, nalaman ko, hindi pala ako ang humahanap sa Diyos. Ako pala yung hinahanap ng Diyos. Matagal na pala niya akong hinahanap. And naniniwala ko lahat sa atin dito, alam ninyo sa sarili ninyo
na matagal na kayong hinahanap ng Diyos. Takbo ka lang ng takbo. Takas ka lang ng takas sa Panginoon. Pero true repentance, ang tunay na pagsisisi, yung sandaling tatanggapin mo ang Panginoong Hesus dahil nais mo ng kapatawaran ng Diyos, nais mong mabuhay ng matuwid, nais mong mabuhay sa Kanyang presensya. Alam niyo po ba yung repentance, yung pagsisisi, yan po pala ay pagbabago ng isip. Galing sa Greek word na metanoia, ibig sabihin change of direction. Pagbabago ng isip na magdadala sa atin ng panibagong direksyon sa buhay. Sabi niya rito, manifesting itself in a change of behavior. So pag nagdesisyon ka, nagkaroon ka ng true repentance through the power of our Savior, Lord Jesus Christ, magbabago yung direksyon mo sa buhay. Dati, okay lang sa'yo gumawa ng kasalanan, pero nung nauhaw ka, nagbago ang kaisipan mo. Hindi ka na gumagawa ng kasalanan, kundi galit ka na sa paggawa ng kasalanan. Gusto mo nang gawin ngayon ang kalooban ng Diyos. Yan yung tinutukoy niya. And magsisimula po yan sa imbitasyon ng Panginoong Yesus. Sa call ng Panginoon na tayo ay magsisi. Tumalikod sa ating mga kasalanan. Talikuran ang dati nating buhay sapagkat tinatawag tayo ng Diyos sa Kanya. Dahil siya po ang ating Mesaya. Siya po ang ating tagapagligtas. Walang ibang daan papunta sa Ama, kundi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya, I am the way, I am the truth, I am the life. No one comes to the Father except through me. Walang ibang daan papunta sa langit, kundi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesus. Hindi po tayo maliligtas ng mabubuting gawa. Yan po ay ebidensya na tayo ay ligtas na. Hindi tayo maliligtas ng pagsunod natin sa mga ritual, ng mga tradisyon, ng pagiging legalismo. Maliligtas tayo sa pagtanggap ng imbitasyon ng Panginoon, sa pagtanggap ng panawagan ng Diyos na magsisi at tumalikod sa ating mga kasalanan at tanggapin natin ang Panginoong Hesukristo na ating tagapagligtas. He is our Messiah. He is our Christ. Amen. Wala nang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay na sukat ikaliligtas ng tao, kundi sa ating Panginoong Hesukristo lamang. Kaya nga po, inaanyayahan tayo ng Panginoon na tayo ay uminom. Ibig sabihin ng uminom, tayo ay sumampalataya sa Kanya. Ilagay natin ang tiwala natin sa Kanya. Makinig kayo mabuti sa akin. Yung pagsampalataya, hindi lang po yan yung alam natin yung ginawa ng Panginoon sa krus. Hindi lang yan yung alam natin na siya ay nag-exist, na siya ay namatay sa krus. Yung pagsampalataya po ay paniniwala at pagtitiwala sa Kanya lamang. Kapag tayo ay lumapit sa Panginoong Hesus, alam niyo, magkakaroon tayo ng totoong pagbabago. At ang tunay na mananampalataya, nakatanggap po ng banal na Espiritu Santo sa kanyang buhay. Sabi ng Bible, Romans chapter 5 verse 8, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Ano po ba ang sinasabi ng pamumuhay na ayon sa laman? Yan po yung mga pagnanasa ng laman. Kikiapid, kahalayan, kasakiman, pagtatalo-talo, pag-aaway-away, pagkakagalit. Diba? Lahat ng yan ay makalaman. Flesh, pride of the eyes. Andiyan pa kayo? Lust of the eyes, pride of life. Lahat po yan ay makalaman. Kundi sinasabi niya, tayo ngayon ay nabubuhay na ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Amen. Kung wala po sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Ang banal na Espiritu Santo, siya po ang naninirahan na sa ating buhay. Madaling salita, siya po ang pumupuno ng ating buhay. Siya po dapat ang nagkokontrol sa ating buhay.
At kung naranasan natin yung totoong conversion, yung tunay na pagbabago, yung banal na Espiritu Santo ay kumikilos na ngayon sa ating buhay. Kaya napaka-imposible na hindi ka nababago. Bakit? Kasi nasa atin na dapat ang banal na Espiritu Santo. Makinig kayo mabuti sa akin. Oo, nadadapa tayo, nagkakamali tayo, pero hindi ka mananatili sa pagkadapa. Hindi ka mananatili sa dilim ng kasalanan, sa tanikala ng kasalanan. Bakit? Kasi nasa iyo na ang banal na Espiritu Santo. Naninirahan siya sa buhay mo. Madadapa ka, magkakamali ka, magkakasala ka, pero babalik at babalik ka pa rin sa Panginoon. Because the Holy Spirit lives in your life. Yung banal na Espiritu Santo, ito po yung nag-activate sa atin para talikuran ang kasalanan, para manumbalik uli sa Panginoon, para maging powerful witness tayo sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus. Andiyan pa kayo? Kaya kung tunay kang nabago, kung tunay kang may totoong pagsisisi, alam nyo, merong ebidensya, nakikita sa buhay natin yung kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Maliwanag ba? Amen. Hindi po ito tungkol sa kung gaano karami ang Spirit sa ating buhay. Kundi ang tanong, gaano mo sinusuko ang buhay mo sa banal na Espiritu Santo? Siya ba yung may kontrol ng buhay mo? O ikaw pa rin ang nagko-control ng buhay mo? Tandaan na natin, yung Holy Spirit, hindi yan force. Hindi po yan ghost. Yan po ay person. Intindihan natin? Amen. He is one of the triune nature of God. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So kapag nasa atin ang banal na Espiritu Santo, punong-puno ka ng kagalakan. Ang puso mo laging masaya. Bakit? Kasi nag-o-overflow yung Holy Spirit. Kahit anong klaseng problema, di ba? Lagi kang masaya. Pwede ba yun? Ha? Kaya ba yun? Kaya nga sabi ni Paul, rejoice in the Lord always. Inulit pa niya, I say unto you, rejoice always. So ibig sabihin, to rejoice is not a suggestion, it is not an opinion, it is a command. Utos po na dapat tayo maging masaya. Bakit? Dahil nasa atin ang banal na Espiritu Santo. And the fruit of the Holy Spirit is joy, peace, love, kindness, faithfulness, gentleness, self-control. Amen. Tanungin natin ang ating mga sarili. Tunay ba talaga tayong nagsisi sa ating Panginoon? Totoo kaya na nasa atin na ang banal na Espiritu Santo? Siya na ba talaga ang nananahan sa ating buhay? Tandaan na natin, Jesus is the Christ. He is the Messiah, our Savior. Siya po yung ating tagapagligtas. Kung hindi pa, binibigyan ko po kayo ng sandaling oras para po manalangin sa Panginoon. Sandali po tayong yumuko. Kung sa tingin mo, kapatid, may mga bagay ka pang nagagawa na labag sa kalooban ng Diyos, tandaan natin na lumapit tayo sa Kanya, magsisi at tumalikod sa ating mga kasalanan. Kung ikaw desperado ka na, nauuhaw ka, gusto mo ng pagbabago sa iyong buhay, ayaw mo na ng ganitong klaseng buhay, ayaw mo na ng paulit-ulit na klase ng buhay, you are so desperate, it's about time that you realize and you humble yourselves and come to the very throne of our Lord Jesus. Hinihiling po ng Panginoon na i-commit natin ang ating buhay sa Kanya. Nang sa gayon pagpalain ka upang maging pagpapala ka sa buhay. Manalangin po tayo. Ama, salamat po sapagkat binigay mo ang iyong bugtong na anak, ang aming Mesaya, ang Kristo na aming tagapagligtas. Salamat po sa buhay ng aming Panginoong Hesukristo. Panginoon, alam niyo po lahat ng aming mga ginagawa. Lihim man po o hayag, wala po kaming maitatago sa inyo. Alam niyo po lahat ng aming mga ginagawa.
mabuti man o masama, sikreto man o lantad, wala po kaming may tatago sa inyo, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Lord, tulungan niyo po kami. Alam niyo po na nauuhaw kami. Alam niyo po na we are so very desperate to come into your presence. And right now, Lord, nagpapakumbaba po kami, tumihingi ng tawad sa lahat ng nagawa naming mga kasalanan. Alam ko, Panginoon, na Ikaw ang aming Kristo. Ikaw ang aming tagapagligtas. Sa iyo lamang kami magtitiwala at sasampalataya. Sa oras na ito, salamat sa imbitasyon mo po na kami ay magsisi at tumalikod sa aming mga kasalanan. Dalangin ko ang buhay ng mga kapatid ko na naririto. Kung sila po ay tunay na nagsisisi, Lord, gaya ng sinabi mo sa iyong salita, yayakapin mo po kami. Kakalimutan ng aming mga nagawa. Susuotan kami ng kapa, ng sandalyas at ng singsing. Tigit sa lahat, ipagdiriwang mo ito, Panginoon. Kaya naman, Lord, thank you for your love, for your mercy, for your kindness, and your goodness. You deserve all the glory. You deserve all the honor and praises. In Jesus' name we pray. God bless you po.
Magandang